Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan. Sa bawat kwento may diwa ng serbisyo. Sa bawat balita may puso at panindigan. Ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Maulan na araw, Luzon, Visayas at Mindanao. maulan na araw sa lahat ng Pilipino saan man panig ng mundo. Ayan, ito ang tambalang JK Magracia at RK Peralta. Kayo po ay nakikinig sa serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, handog po ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon ay Martes, ika-23 ng Setyembre, taong kasalukuyan. Magtungo po tayo sa mga balita na may kilalaman sa ating mga overseas Pinoys. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO highlights mandates and projects in Baguio meeting. CFO warns public against fake online agents. Study shows online relationships drive marriage migration. Baguio City to host 2025 Migrant Fair this September. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas, through its Baguio Extension Office, took center stage in the third quarter joint interagency regional meeting attended by the Regional Subcommittee for the Welfare of Children, the Regional Juvenile Justice Welfare Committee, and the Regional Committee Against Trafficking and Violence Against Women and Children. Held at the H100 Eco Lodge in Baguio City, CFO Emigrant Services Officer Gray Panganiban Mayrong presented the mandate of the Commission and highlighted its current projects and initiatives. Special attention was given to Commission's campaigns against trafficking in persons, including webinars and community education programs that inform Filipinos of the risks of exploitation and the support services available to them. The session also stressed the importance of collaboration among agencies in safeguarding the rights and welfare of migrants and their families. In other news, the Commission on Filipinos Overseas reminds the public to be vigilant against individuals or pages pretending to be authorized agents of the Commission.
The agency clarified that the registration with the CFO and the setting of appointments are entirely free of charge and that no private agent or online group is recognized to perform these functions. The warning comes after reports of migrants being deceived by fake agents who ask for fees in exchange for appointment slots. The CFO urges all clients to transact only through official channels, either via legitimate government offices or the official CFO website at www.cfo.gov.ph. The Commission hopes this reminder will prevent more migrants from falling victim to fraud while ensuring that all transactions remain safe, free, and accessible to everyone. On the other hand, a recent look at migration trends reveals how technology has changed the way Filipinos find love across borders. Over 57,000 Filipino marriage migrants in the last decade met their foreign spouses through the digital platforms such as social media, dating apps, and other online channels. But love is not limited to virtual world. More than 41,500 Filipinos were introduced to their partners through friends or family connections, and about 25,000 met through their workplaces. The most common destinations for these marriage migrants are the United States, Canada, Australia, and the United Kingdom, countries with large Filipino communities and English as a primary language. The study also includes couples involving former Filipinos who have acquired foreign or dual citizenship. These figures show how global networks, language access, and digital tools are shaping modern love stories and migration patterns for Filipinos. In other news, the city of Baguio is preparing to welcome migrants, overseas Filipino workers, and their families for the 2025 Month of Overseas Filipinos Migrant Fair. The event is scheduled for September 30 at the Baguio Convention and Cultural Center from 8 a.m. to 4 in the afternoon. Participants can expect a full day of activities and free services including a job fair, trade fair, and free medical checkups. Government agencies such as OWA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, DFA, DMW, and the Commission on Filipinos Overseas will be present to offer consultations and registration services. There will also be raffles, giveaways, and plenty of opportunities to connect with migrant-serving organizations. The fair is open to OFWs, returning migrants, and their families, providing them a chance to access support, build connection, and celebrate the contributions of Filipinos abroad. This event is organized by the Interagency Committee on the Celebration of the Month of Overseas Filipinos, together with the City of Government of Baguio and OWA Cordillera Administrative Region. Alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Ngayong araw, kasama natin si Ginoong Manuel Sanchez upang talakayin ang edukasyon sa Pilipinas at paano nakatutulong ang mga overseas Filipinos sa pagpapalakas nito. Sa ating mga viewers and listeners, iniimbitahan po namin magpadala kayo ng mga katanungan sa pamamagitan ng pagkomento sa ating Facebook Live at babasahin po namin ito mamaya lamang. Tayo po ay kasulukuyang napapanood sa official Facebook pages ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas. Ayan, upang bigyan tayo ng mas malinaw na paliwanag kung ano nga ba ang mga hakbangin ng mga overseas Filipinos sa edukasyon at sa pagpapalakas nito, kasama natin ngayong umaga ang ating espesyal na panauhin. Let's welcome Mr. Manuel Sanchez, founder ng Balay Victoria Scholarship Program. Magandang umaga po at welcome sa serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Napakaaga dyan, Sir Manuel. Hello po. Okay, magandang umaga po, Sir RK at sa iyong kasama. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa pagbibigay niyo sa akin ng opportunity na mag-guest sa inyong programa. Sir, unang-una po, magandang umaga po ulit at welcome po. Yes, opo. Opo. So ano po sir, bago po siguro tayo magsimula, maganda po siguro sir, magpakilala po muna kayo sa aming mga tagapanood at tagapakinig. At syempre, ipakilala nyo na rin po ang Balay Victoria Scholarship Program po na inyo pong pinangunahan. Okay, maraming salamat po. Ako nga po pala si Manuel Sanchez mula sa Pandan, Catanduanes. Ako po ang founder ng Balay Victoria Scholarship Program.
Nung magbakasyon po ako ng aming probinsya, ay nakita ko po na mayaman po sa pangarap ang aking bayan pero kulang sa resources. So, hotel and restaurant sa Pandan, Catanduanes. At naisipan ko na sa 20 years na pagtatrabaho ko dito sa Saudi Arabia, bakit hindi ko i-share yung mga konting blessings na natatamo ko. Nag-start kami last year, so halos mag-1 year na kami ngayon sa October. So naisipan ko na i-share at least kumbaga bahagi ng kita ng Balay Victoria ay mapunta po sa scholarship program ng ilan sa mga dreamers po dito sa Pandan, Catanduanes. Ayun. Nung umuwi po ako nung last year, Yes, sir. actually, sorry, nung umuwi po ako this year, August this year, nag-advertise po kami, Balay Victoria, ng sabi namin, open for scholarship program. At halos 27 po ang sumagot sa aming wagan. Sa una po, ang balak po lang talaga namin is magkaroon ng 2 scholars panimula sa Balay Victoria dahil hindi naman po tayo mayaman. Isa lang po tayong OFW na medyo na pag-ipunan ko. Sa naantig po yung aking puso sa mga kwento ng halos 27 nga po na hopefuls ng Balay Victoria Scholarship. Dinagdagan po namin iyon ng 3 pa. Bali from 3 naging 5 po. Sa una, ang sabi po namin is 3 lang yung bibigyan namin ng pondo. Pero dahil po sa tawag dito, yung 2 sabi namin parang waiting in line lang. Pero naantig po yung puso ko nung mag-text po yung 4th and 5th na sabi nila hindi po baka kami makaka-receive po ng Ayun. 3 tapos po naging 5 na po yung Oo. aming scholars. Ayun, sa inyong pananaw, Sir Manuel, gaano kahalaga ang kontribusyon ng mga overseas Filipinos pagdating sa pagpapaunlad ng edukasyon sa bansa? Hindi lang po bilang overseas Filipino worker, kundi pati na po yung mga diaspora o yung mga nandyan na po naninirahan sa iba't ibang bansa. Lalo na hindi lang siguro sa edukasyon, no? Pati Oo. na rin sa mga ibang mga aspeto Oo, na pagtulong. national development Oo, din, oo. negosyo, di ba? Ano po yung masasabi niyo tungkol dun, sir? Actually, medyo napag-isipan ko na rin dahil 20 years na po ako nagtatrabaho dito sa Saudi. So, nakapag-establish po ako ng business sa Pilipinas. At sabi ko na bilang mga sinasabi nila ng mga bagong, I think, meron kaming parang konting papel sa lipunan na kumbaga, feeling ko sabi ko, why not magkaroon tayo ng mga OFW, hindi naman sa lahat dahil alam po natin na ilan din sa mga OFW natin ay medyo hindi naman po ganun ang kalaki ang sweldo. Pero I feel like kung tinatawag nila na kung magpag-adapt kami ng scholar, kahit isa man lang sa mga kababayan natin, hindi man lang ibang tao or at least kumbaga kapamilya, I think that will go a long way para kumbaga makapag-produce tayo ng mas marami pang mga tawag dito, mga titulado sa Pilipinas at makaka-economy ng ating bansa. So dito yung mga naninirahan dito sa Saudi, siyempre hindi naman especially dito sa Saudi na wala naman ditong tinatawag na citizenship. So hindi kami kumbaga magtatagal po dito sa bansa na ito. So for us, I think to the nation by establishing business, especially for example para makapagbigay ng opportunity sa mga nasa Pilipinas, at higit sa lahat ay ang scholar, isa man lang sa kumbaga mapag-aral ang ating mga kapamilya o kumbaga kung medyo may konti pang pondo ay mapalawak pa ang kumbaga ang pagtulong natin sa ating mga kababayan.
Ayun sir, no? Batid ko sir na medyo mahirap magpatakbo po ng isang scholarship program. Pwede nyo bang ilahad sa ating mga tagapakinig o tagapanood yung mga hamon at mga pinagdaanan nyo para po malampasan o itawid po itong programa na to? Actually, yung scholarship ng Balay Victoria is like self-reliant po yung Balay Victoria Scholarship Program dahil yung amin pong nagagaling po talaga sa aking bulsa. At part po ng aming kumbaga, to sustain yung aming scholarship ay ipinangako ko po pupunta po sa scholarship program namin. Although meron mga ibang mga nagpaparating na gusto nila pong tumulong sa aming scholarship program, pero mas gusto ko po kasi na yung pera ay galing sa malinis. Marami kasi yung kumbaga gustong tumulong, for example, mga politiko. Ayun. So ayoko po na kumbaga yung pera na itutusos po dun sa scholarship program namin is galing sa hindi magandang kumbaga hindi magandang bagay. So unti-unti nag-start kami as 5. So hopefully habang medyo tumalaki siguro yung aming tawag ito Programa. business, maybe for next year. Mhm. Currently, we're supporting 3 nursing students and then 2 students. This education po. Na lahat po sila nag-aaral po sa colleges sa Catanduanes po. Ayun sir, so maganda po na napakinggan po natin yung mga yung kung paano po na-establish ang Balay Victoria Scholarship Program. Meron po ba tayong proseso sa pag-a-apply dito sa ating scholarship program at may plano po ba kayo na mag-expand soon sa iba pang mga probinsya? Partner, parang interesado ka maging Oo, scholar. tama. Actually, tawag doon yung aming Balay Victoria Scholarship Program. Meron po kaming agreement na pinapapirmahan po sa mga scholars. General requirement po is the scholar must be of good moral character and uphold the values of integrity, discipline, and respect. The scholar must maintain high scholastic performance with any subject. Actually, ginawa kong 2.5 kasi alam ko, Mataas, especially for nursing, yung mga STEM na mga courses, medyo mahirap mag-maintain ng grade. Pero nung time na nagkaroon po kami ng awarding ceremony, ang sabi ko sa kanila is mag-aspire pa sila ng more than 2.5 at kumbaga make Balay Victoria proud. At isa po sa mga requirements din po namin ay they must attend an annual evaluation meeting with Balay Victoria to review academic performance, personal development in compliance with the scholarship term, and then isa rin minimum of 20 hours of community service per academic year as part of the scholarship's give back requirement. Certification of completion must be taken from the barangay where the scholar resides each semester. At isa pa sa mga requirement ko po ay ang scholar dapat po hindi mag-aasawa within the 4-year na sinusuport po namin sila. Dahil ang sabi ko sa kanila, hindi para sa amin ang tulong na binibigay, hindi kami yung magre-reap ng fruits ng mga pag-aaral nila, kundi sila din naman at ang kanilang pamilya. Dahil sabi ko sa kanila, kapag nakatapos na sila, pwede na rin silang tumulong sa ibang tao, especially higit sa kanilang pamilya.
Ayun sir, so ayun, narinig natin yung mga requirements ninyo para pumasok sa scholarship na program ninyo. Gusto ko lang pong itanong sir, sa side naman po ng mga naging mga naging grantee ng scholarship o yung mga estudyante po. Ano po nakita niyo mga naging epekto sa kanila mula nung naging parte sila ng programa nyo? Batid ko na nagkakaroon kayo ng evaluation kasi, so nakikita ninyo yung nagiging performance nila. Ano po yung mga napansin at observation nyo po base po sa performance po nila sa programa nyo po? Actually, I'm still in touch with the scholars. Like from time to time, kinukumusta ko sila sa kanilang mga pag-aaral. At lubos silang nagpapasalamat sa akin at sabi nila na kumbaga tatanawin nila ng malaking utang na loob. Hindi lamang kumbaga kasi ang sinasabi ko sa kanila, ang pag-aaral ay isa lamang sa maghahakbang tunay na tagumpay sa buhay. So parang sa kanila kumbaga naging hamon 'yon sa kanila para kumbaga magkaroon pa sila ng bigger dream. Hindi lamang para sa kanilang sarili kundi at gusto ng mga scholars ko na kumbaga pinangako nila sa akin, kumbaga nag-commit sila sa akin na hindi talaga sila mag-aasawa within the 4 years pa ng the whole term ng scholarship, dahil gusto talaga nila na kumbaga iahon sa kahirapan ang kanilang mga pamilya. Sir, bago tayo magtapos, ano po ang inyong mensahe sa mga overseas Filipinos at sa mga nanonood ngayon tungkol sa lakas ng pagtutulungan para sa edukasyon ng ating mga kabataan? Sabi ko nga kanina, kung may mga kapwa OFA ay magkaroon tayo ng Adopt a Scholar. At sinasabi ko nga, hindi man yun ito scholar family, at least scholar within the family. Kasi I think mas magiging maganda kung magkaroon tayo ng one family, one scholar. Ayun, Sir, napakaganda ng intention tsaka yung programa nyo mismo eh. Gusto ko lang itanong kung meron ba kayong mga balak na makipag-partnership o makipag-ugnayan sa ating mga government offices. Kasi tulad dito, Sir Manuel, sa Commission on Filipinos Overseas, meron kaming mga programa na kinokonekta po namin ng overseas Filipinos direkta po sa mga beneficiaries tulad ng iba't ibang mga probinsya dito sa Pilipinas. Ang tawag po sa programang ito ay Lingkod sa Kapwa Pilipino Program o Lingkapil. I think I would be happy kung kumbaga aming scholarship program para mas mapalago pa. Kasi lately lang, kumbaga yung pinost ko kahapon yung scholarship program na interviewin nyo nga po ako. Marami po sa akin, nag-message na sana, sabi nila, masama naman daw yung anak nila sa scholarship program. At sabi ko sa kanila, tingnan po natin pag kung kaya po natin at magkaroon po tayo ng mga sponsor na medyo tinatawag natin ng mga clean sponsors, pwede po tayo mag-expand sa ating scholarship program. And hopefully, kung meron po mag-tie up na government agency, kagaya ng CFO, welcome po. Maganda kasi yan, Sir Manuel, no? Kasi yung sa Lingkod sa Kapwa Pilipino program, it's a long-running program and campaign of the Commission on Filipinos Overseas. So, ang gusto kasi mangyari ng CFO dito is i-connecta muli ang mga Pilipino na nasa abroad dito sa ating homeland, not just culturally but economically din, no? Maraming oportunidad. At Sir,
tanggap kayo ng email o tawag mula sa Commission on Filipinos Overseas Oo. dahil sinabi nyong open kayo na makipag-partnership po sa amin. Maganda po yan kasi hindi lang po Ay, maganda. Oo. Hindi lang po tayo dito magfo-focus sa iisang area. Pwede pa po tayo magkaroon ng networks with other people para po mas lumawak po ang Yes. programa ng Balay Victoria Scholarship Program. Ayun sir, so may mga pumapasok na kasi na tanong Tanong mula po dito yan. sa Facebook Live natin. Ang unang tanong po ay nanggaling po kay Jason Gales. May plano po ba ang inyong scholarship program na palawakin pa sa ibang lugar o rehiyon upang mas maraming estudyante ang makinabang sa inyong proyekto? Sakto ang tanong. Ayun, so Interesado eh. oo. Yes, actually interesado po ako na medyo palawakin kasi kaya kumbaga nakabase lang talaga siya sa Pandan Catanduanes. And as you can see, marami pong mga bayan po sa Catanduanes na nangangailangan po talaga ng suporta, especially yung mga dreamers po ng isla. Tinatawag po siyang Happy Island, pero kumbaga sa sobrang yaman ng isla sa pangarap, kulang na kulang po talaga ang suporta. At kung meron pa po ng mga agency ng government na magtutulong at makikipag-alyansa po sa Balay Victoria para po mapalawak po ang aming scholarship program, kami po ay lubos na nagagalak at dan na nakikinig or kumbaga nanonood ng live na ito ng CFO. Umasa po kayo na sana magkaroon po ng suporta po ng mga government para po mapalawak ang ating scholarship program. Ayun. Sir, isa po pong katanungan mula sa ating Facebook listener or audience, no? Mula kay Bianca Carillo. Paano po nakakasiguro ang Balay Victoria na ang mga scholar na napili ay hindi lamang nangangailangan kundi talagang determinado ring tapusin ang kanilang pag-aaral? Yun, magandang tanong din. Okay, actually, tawag dito, as I mentioned earlier, I'm still in touch with the scholars. So, every now and then, mini-message ko sila kasi ang amin pong scholarship program po is every month po nakaka-receive po. Every time po na magsisend po ako ng GCash para po sa kanilang monthly allowances. Kinukumusta ko po sila. And then I make sure that kumbaga mag-excel sa kanilang kinukuhang kurso at lagi nilang isipin hindi lamang ang kanilang sarili kundi ang pangarap nila para sa kanilang pamilya. Ayun. Oh, napakagandang programa nito. Sir, siguro lang po, bago po tayo magtapos, baka may mga mensahe po kayo sa mga ating mga tagapanood at tagapakinig. Sa mga kababayan ko po dyan sa Pandan Catanduanes, hindi man po tayo mayaman, umasa po kayo na sa abot ng aking makakaya ay itataguyod po natin ang ating Balay Victoria. Nangako ko po sa inyo na parte ng kita ng Balay Victoria ay mapupunta po sa scholarship program para po kumbaga mas marami pa po tayong matulungan. Alam ko na sa tawag ito sa pangarap ninyo na makapagtapos ng pag-aaral ay ang may angat ang buhay ng inyong mga pamilya dahil sa 27 na hopefuls na aking na-interview, halos lahat ng istorya nila ay ako po'y napaluha dahil sa sobrang hirap talaga ng buhay. So nung nagkaroon na po kami ng awarding, 5 lang po ang napili namin. Really kumbaga nadurog yung puso ko na sabi nung iba talaga na sana po meron pang next time. And hopefully, sa tulong po ng CFO, ay madagdagan pa po ang ating scholarship. Ayun. Maraming salamat. Maraming salamat po Mr. Manuel Sanchez sa pagbabahagi ng inyong oras at inspirasyon para sa lahat ng nanonood ngayon.
Ayun, talagang pinatunayan nyo lang, Sir Manuel, yung halaga ng diaspora sa pagpapatibay ng edukasyon dito sa bansa at siyempre sa pag-contribute pa sa ikabubuti ng ating inang bayan. Maraming salamat po ulit at siyempre nagpapasalamat na rin po kami ngayon sa aming mga tagapanood, tagapakinig sa ating mga Facebook live pages po. Alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. At nagdaan na naman ang isang araw ng pagsasahim papawid para sa ating mga kababayan. Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid namin, layunin namin mapalapit ang gobyerno sa bawat Pilipino sa amang panig ng mundo. Tandaan kababayan, basta't balita't serbisyong publiko. CFO, kasama mo saan man sa mundo. Hanggang sa muli ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.